Nakukuha niyo lahat ng ginagawa ninyo na akala niyo nakakatulong sa inyo. Actually, durog-durog din kayo. Wala rin naman nahita kayo eh. Ito nga mga kababayan. So ang palad pa rin itong mga dilawan at pinklawan dahil hindi epektibo ang ginagawa nilang pansusulsol para sirain ang Uniteam bagamat nagkalomit ang Uniteam hindi pa rin umangat ang rating ng mga dilawan at Tambalislos. Ang ginagawa nilang paninira sa mga Duterte ay tila yun pa ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Punta na po tayo rito kay Llamas. Alam nyo, kinakabahan ako rito eh. Kasusulsul nito ni Llamas ng mga dilawan sa inyo. Alam nyo kayo mga dilawan, kakamping, no? Tuwan-tuwa kayo, di ba? Warak na yung Uniteam, di ba? Natutuwa kayo ngayon. Yun yung purpose nyo eh. Ang tanong, may nag-gain ba kayo? May nahita ba kayo sa paniniraan ninyo? Ngayong wasak na yung Uniteam. Number 1 na ba si Lenny? Si Lenny na ba mananalo o si Risa? Wala pa rin. Kasi ang husay nyo lang, mananalo na ba yung mga ano nyo? Mananalo na ba yung inyong mga senador sa 2025? Wala pa rin. Zero diretso pa rin kayo. Nakukuha nyo lahat ng ginagawa ninyo na akala nyo nakakatulong sa inyo. Actually, durog-durog din kayo. Wala rin naman nahita kayo eh. Noon natatakot ako, nung bago pa yung Uniteam, at all cost, panghawakan natin yung Uniteam kasi baka makapasok yung mga dilawan. Baka makabalik sa pwesto. Wala rin. Evident, napakalaki na po na ebidensya. Siguro yung salita na lang ni BBM at saka ni BP Sara, no? Yung hinihintay ng lahat na para formal nang sabihin na wakas ng Uniteam. Pero sa lahat po ng nagaganap, no? Parang ang laki-laki na po talaga ng lamat. Yan yung purpose nyo, di ba? Kaya kayo nang gagatong mga dilawan? O ano ngayon nahitan nyo? Mananalo na bang presidente si Laila de Lima? Dahil nabasag niyo yung Uniteam? Hindi pa rin. It's between Sara Duterte pa rin at Rapi Tulfo. Yung very basic kasi, wala kayo. Leader. Wala naman kayong leader eh. Same pa rin eh. Yung nireject na ng tao, yan pa rin yung ikakampanya nyo. Si Laila de Lima pa rin. O hindi, gusto nyo palitan si Lenny. Gusto nyo gawin sa Laila de Lima. Ay, ingat po kayo dyan sa Davao. Nag-declare na walang pasok dyan ang inyong mayor. Mukhang kayo kayo na apektuhan. Samantha Tenko, thank you very much po sa 840. Iyan, napangkape. Okay, punta po tayo rito. Nakakatakot yung mga binibitawan nito ni Llamas. Hindi ko alam kung ang PMAers ang inuudyokan niya eh, no? Kasi minaliit niya yan. Sabi niya, wala naman yan, ano lang yan, maliit na porsyento lang yan. Tsaka hindi yan yung nasa ano. Ay, Rapi versus Sul pa ba sinabi ko? Pasensya na po. Ano pa rin po ang labanan? Inday Sara versus Rapi Tulfo pa rin. Salamat po sa nag-correct. Ganun po, pag nagkamali kayo, pwede nyo naman i-correct. Okay. Balik po tayo rito sa ano na yung huli kong sinasabi bago natin i-correct yung kay Rapi Tulfo. Yun sa ano po sa anong tawag diyan? Minamaliit yung manifesto. Sabi ni Llamas, nagulat ako eh. Hindi ko po alam na ang laki palang porsyento, no? Sabi niya, walang talab yan kasi yung 140 na pumirma, yan po ay ano lang, no, yung 10% lang daw ng FMA graduate. 10%? Ang laki po nun. 10%. Pero siyempre, pag ganun mo po tinignan na 10% lang, maliit nga yan. Paano yung 90%? Di ba? O tapos, hindi yan makaka-apekto. Tsaka ang composition daw. Ito ang bintang sa inyo ay yung mga pumirma sa manifesto. Ang composition lang daw po ninyo
no? Ay una, karamihan daw diyan sa mga pumirma ay kasi yung si Badoy mismo, asawa niya PMAyer. So yung mga gusto nilang ganun no? Yan ay supporter lang ni Badoy, asawa ni Badoy. At saka yung mga dating tauhan ni Pangulong Duterte. May intriga pa na tsaka yung mga hindi na-appoint. Alam po ninyo, mayroon pong mga legitimate na panawagan tong mga PMAyer na to. Hindi nyo po sila pwedeng sabihin na DDS lang kaya sila pumirma. O sila ay kaklase lang ng asawa ni Badoy. No? Kaya talagang politiko ka, Llamas kung ganun pala, kung minamaliit mo pala bakit pinalaya si Badoy tsaka si Eric? Kung sa tingin mo hindi naka-pressure. Okay. Paalala lang natin kay paalala lang natin kay Llamas at sa mga nang mamaliit, no? Kay Llamas at sa lahat po ng mga nang mamaliit. Ito po yung sinabi ng retired Major General Romeo Pocis, no? Paalala lang natin sa kanila, baka nakakalimot sila The arrogant congressman blink. No, kumurap kayong mga arroganteng congressman. An ugly showdown was averted. Pucha, nakahanda pala tong mga PMAers na to sa ugly showdown. Kayo na po mag-isip kung ano ibig sabihin ng ugly showdown na yan. The prompt release of Dr. Lorraine Badoy and Jeffrey Celis from illegal and unwarranted detention was a wise move by the House leadership. Di ba? The very strongly worded manifesto of PMA graduates did them in. Hindi nyo po mapapasabalian to. Wala pong House leader at mga congressman ang magsasabi nito. Si Llamas kasi chismoso nga Pwede niya sabihin na minamaliit niya 10%. Hindi naman daw yan yung kasama sa chain of command. Talaga? Okay. But what still, while Dr. Badoy and Mr. Celis were released, the other burning issues have not ended. Oh, Llamas, makinig ka. No? Sabi niya, ni Llamas, nung napalaya na raw si Celis at Badoy, wala na raw kasi masyadong limited daw yung support na to ng mga PMA. Yun lang po talaga raw yung pinahiwatig ni Llamas. Yun lang ang gusto ng PMA. Unless napakikialaman ni Pangulong Marcos yung kanilang yung issue dun sa kanilang pension, no? Para sinasabi niya na mga mukhang pera lang to pension lang, dun lang sila papalag. Pakinggan mo, ulitin natin. But what's still, while Dr. Badoy and Mr. Celis were released, the other burning issues have not ended. No? Hindi pa po tapos. Yung iba pang issues na pinapapalooban, lalo na ng House of Representatives. Very rarely do PMA graduates issue such very strongly worded manifestos. Very rarely do PMA graduates unite in politics. Bibihira po na yung PMA graduate ay mag-unite sa politics. But for matters on integrity such as this, they unite. So really watch out pag napuno ang salop. Yan po ang tinuran ni retired Major General Romeo B. Pocis. Sasabihin nyo na baliwala lang yung manifesto na yun, na napalaya na si Eric at si Badoy. Wala na. Nag-iingat na po kayo, mag-ingat po kayo dapat, no? Sa pamahalaan. Yan po yung nila. Ang problema, no? Matagal na po, sabi nga nila, matagal nang di nakikialam yung mga PMAers.
Matagal na pong walang unity sa mga PMAs, lalo na pagdating sa politika. Pero ngayon, pinagkaisa ninyo. Dahil pinagkakaisahan ninyo yung mga Duterte, nagkaisa tuloy yung mga PMA. Siyempre, alangan namang ang lumantad kagad yung mga active soldiers natin. Hindi po. Pero tandaan po ninyo, iba po yung samahan ng PMA. No? Iba po yan. Hindi po yan pwede nyong maliitin yung mga kung sino lang. No? Iba pong samahan yan. Samahan po yan ng mga maginoong tao. Yan po ang mga totoong mga gentlemen, mga honorable gentlemen society. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na baliwala na yan. Ito pa isang minamaliit na mga to. No? Nakita nila, putya, ilang linggo nyo nang pinapanawagan yung rally. Bakit hindi pa rin kayo umabot na milyon? Alam nyo, linaw lang namin, hindi naman kami nanawagan. Ako nga, hindi pa nanawagan sumama lang ako Pero pag pinrojekto namin na manawagan sa buong Pilipinas, magkaroon ng mga pocket rallies para pakita lang sa inyo. Pero hindi naman kami uto-uto Yung mga dilawan lang po ang nananawagan ng people power na 30 lang. Ang panawagan lang po namin, no? Hindi po kasama si Trillanes sa pumirma. Kayo naman, Ikaw naman, Ano ba utak meron ka? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.